Tayo po'y lumuhod bilang pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, tunay na kay dakilan. Sa tuwinay ito ang tinuturan sa bawat isa. Ang walang maliw niyang pagmamahal, kung ito'y nadarama, tunay na magsisilid ng ligaya. Sa bawat kahinaan, kalakasan, sa kadiliman, liwanag ng katotohanan. Walang hindi ibibigay siya sa ikabubuti ng sinuman. Walang hindi may babahagi siya sa marapat at dapat. Halina kayo mga mahal ko, matigid ng galak ang inyong mga puso upang ang bawat kaisipang nalilito at nagugulo, payapain ng Diyos Ama ng buhay. Anak, ipanatag mo ang iyong kalooban. Sumainyo! Suro! Hawakan mo ang kamay. Tumalikod ka. Anong gusto mo? Sulo. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Ano ang gusto mo? Wala kang karapatan dito. Anong gusto mo? Ano ang gusto mo? May kaya ka? May kaya ka? Sula. Ano ba?
Iba ang masamang espiritu sa nasisiraan ng ulo. Ang may masamang nakaloob, makikinig. Subalit ang nabibaliw, walang pakikinggan. Kaya sumainyo ang kapayapaan. Yan ang katotohanan. Kapag may nervous breakdown ng tao at sinalihan pa ng todo galit ang puso't isip niya, baliw ang labas mo. Kaya, bakit kaya may taong hindi nakakaunawa sa kalooban ng Ama? Sino ba papayapa ng isip ng tao? At bakit napupuno ng galit ang puso ng tao? Bakit napupuno ng hinanakit? Bakit sumasama ang isip? Kaya kung ang tao ay may pagkilala at ang tao ay nakikipagtotoo sa Ama, walang lalabas na abnormal, na normal, isinilang ang kanyang pag-iisip. Mga minamahal, mainam pa yung nagwawalang mayroong nakalukob sa kanya kaysa nababalo siya. Makikinig siya sa iyo pagdaka sapagkat marunong makinig. Ang masama sa isang banal at mabuti. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya, ng masamang tao, nasa tao ang pagiging pagtanggap sa nagpapasama sa kanya. Subalit, kung gagamitan ng pagninilay at pagtanggap, walang magiging masamang nilalang. Pinasilay sa inyo ang kaganapan upang mapagtanto ninyo ang buhay. Bakit kayo matitigib ng pag-iisip? Bakit kayo matitigib ng galit? Bakit kayo matitigib ng pagdaramdam? Bakit kayo matitigib ng inggit? Ang naiinggit, nalalaso ng isip. Ang nagagalit, nagpupuyos ang dibdib. Kapag ito ang nagkasama, anong labas mo bilang tao? Di ba't magagalitin ka? Pag nagkasama, ang hinanakit, pagdaramdam at inggit. Wala nang magiging malinis na pag-iisip. Wala nang bubuting damdamin. Kaya't lahat ay nakakagalit. Wala nang hindi ikagagalit. Mga mahal, kung nababatid lamang ng tao ang nakapagpapaluwag ng isip at damdamin, ay ang banal na salita. Sapagkat ang banal na salita ay nagbibigay buhay at nagtutuwid ng kamalian. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Katotohanan ang tinuran mo, Ama. Sinong maglilibang at mag-aaliw sa mga anak mo? Kung di nga ganang tatanggapin ang iyong espiritu, paano maiibsa ng puot sa puso ng tao? Kung patuloy na hambing sa siga, habang sinusulot ito, habang ito ay nilalawak, lalong lumalagablab. O aking Ama, sadyang ang kahirap ituwid ng mga anak mo sa mundo. Subalit, kung nababatid lamang nila ang pagpaparaya mo, di sana'y mag-aapuhap sila at magmamadali na matutunan nila ang kalooban mo.
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, sa bawat araw, walang tugot ang paghahandog ng Ama. Naway masilayan ninyo mga anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi niya, ang baho nyo, ang baho nyo. Hindi ko lang masabi, ikaw mabaho. Pag umira lang pagkatao ko, ano? Baka sabi ko, baho mo nga eh. Ano ba? Ay, minsan sabi ko sa Ama, Ama, kahit po minsan nagbibiro kayo, wag mo akong paging dapating maging tao. Sapagkat pag nagbilang tawa ko, marami akong babahuin. Sasabihin ko, yoko nga, baho mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi po ba kaya tayo naglilinis para tayo'y maginhawa sa pang-amoy natin? Kaya tayo ay, ewan ko po ba? Ang hirap baybayin ang istorya ng tao, ano? Ang hirap iulat ang katotohanan. Alam niyo po, habang naglalakbay ako kanina, ito po ang dinaratal ng Espiritu. Anak, kung pagninilayan lamang ng tao ang lahat ng mga ginawa nila dito sa mundo, ay kapahintulutan ko upang magkaroon ng mga magsisilbing hanap buhay sila. Sinidlan ko ng talino ang tao para makabuo siya ng sasakyan. Iba't ibang uri ng sasakyan. Kaya lamang ang mga kaloob ko'y nagiging lisya at nagpapalisya sa kanilang mabuting kalooban. Tama po ba? O sulong? Sinidlan ko ng talino para makagawa ng kuryente. Para magamit ang kuryente. Kung wala namang trabahador, kahit gaano ka pa kayaman, utos ka ng utos, sige, utusan mo pera mo. Sabihin mo, hoy, pera, itindig mo nga ang poste na yan. Titindig ba yan? Hoy, pera, idiretso mo nga ang mga kawad na yan. Didiretso ba yan? Wala. Ang gagamitin mo, yung taong kawawa. Yaon yung mga taong aba na maghahanap buhay, papasok ng ganito, hanggang sa lumaki, lumawak. O sulong, sa mga ordinaryong trabahador, sino ang yumaman? Sa mga may-ari ng kumpanya, hindi ba silang yumayaman? Subalit sasabihin, walang kinikita. Kahabag-habag. Anak, pag nilayan mo, sambitin mo ito sa kanila. Halimbawa, ang isang may-ari ng junk shop, mamimigay ng puhunan. O mamimili ng bote. Kahabag-habag na tagapadyak sa bisikleta, namimili ng mga bote, bakal-bakal, plastic-plastic, mamimili. At ikaw naman may-ari, naghihintay ka lamang sa bahay mo. Kung saan naroon yung junk shop mo, bibilangan mo na itong si pobreng mamimili ng bote. At sentimo sentimo. Sa kakasentimo. Kung puro sentimo lang ang kita mo, ba't napapalaki mo bahay mo? Pero yung namimili mo ng bote, kung may nabili siya ng kakaunti, sa maghapon niyang nilibot, walang pakinabang, kaunti ang nakuha, ni walang pasubali o pagbibigay magandang loob. O kaunti lang ang nabili mo, pero naman konsumo mo yung mga pinadyak-padyak mong bisikleta. Eto, habag ko sa'yo para naman may kinita ka kahit papano.
Hindi. Anong sasabihin pa ng matapang na may-ari? Yan lang ba nakuha mo? Ay, wala kang kita. Ang tanong, anak, kung lahat ng tao ay pagpapantayin ko ang isip, walang magpapakababa. Kung lahat ay mataas. Kung lahat naman ay mababa, walang mataas. Kaya anak, walang masama. Paano ako makakasala? Paano ko makikita yung totoo sa akin at nagpapakatotoo sa akin kung wala muna akong ibibigay sa masama? Ang mahal. Kaya nga, naging masama ka ba? Maaari mong baguhin yung kasamaan mo upang mapasama ka sa paghahari ng ama mo. Ngayon kung ayaw mo, yun na nga yung tinatawag na hindi ka kasama sa sinala. Buhay ba ang ama? Ang mahal. Pagkatapos sasabihin, wala ka akong kita, wala ka akong kita, puro walang kita. Kaya hindi kita maumentuhan, kaya hindi kita maragdagan, wala kang kita, walang kita, walang kita. Eh, ba't lumalago ang negosyo? Ang mahal. Ang mga tapat at totoong tao ang kakampi ama. Ang mga kahabag-habag at inaliping tao ang sandigan ay ama. Kung mabuti sila, ngunit sadyang hindi nga makita ang katotohanan ng marami naman. Kaya naman ang ama hirap na hirap kung isipin mo, pero hindi siya nahirapan. Sapagkat kilala ka niya, alam kung sino ka, batid kung ano ka, tarok puso mo, tarok damdamin mo, tarok ang isip mo. Kaya naman siya ang tamang kahatulan, tamang timbangan, tamang husgado, at tamang partisyon ang binibigay niya. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, isang halimbawa lamang. Bakit nga? Anak, pag nilayan mo ito, kung totoo ang tao, halimbawa ka anak, namuhunan siya ng 1,000. Ang kinita niya ay 300. Pinamigay niya ka 100. Nakinabang yung kapwa niya, sakita niyang 300. Dalawa natira sa kanya. Ang puhanan niya hindi nagagalaw. Araw-araw eka, ganun ang kita niya. Nakapamimigay siya, nakatutulong siya, tuwan-tuwa eka ako, lugod na lugod ako. Papatirin ko ba kita niya? Pagkatapos eka, yung sasabihin, namigay eka ako, kinita. Sungot lang eka yun eh. Alam niyo po, kung bilang tao, walang karunungan at kamalayan sa mga binabahagi na yaan sa inyo. Sulong eka anak, halimbawa 1,000,000 ang puhunan. Kumita ng 300 eka. 300 eka ang libo. Binigay mo eka 50 milyones, 50,000,000, natira sa iyo eka 250,000. O ginastos mo eka ang 150, natira sa iyo 100, patong na naman sa puhunan. Sige eka anak, buwan-buwan ganyan ang kinikita mo. Buwan-buwan ganyan ang kinikita mo. Mayroon kang nabibigay sa kapwa mo na natutuwa ako, nalulugod ako. Totoo yung binibigay mo. At ang natitira sa iyo, napapalago ko, napapaulad ko. Yun ang totoo. Subalit eka yung kumita ng 1,000,000. Pagkatapos binigay yung 10,000. Tapos pinatanaw ng utang na loob sa kapwa niya. Alam ko lahat yun anak. Sino ba ang nagmumultiply sa kanilang hanap buhay? At sino naman ang tumutulong? Ang mayaman bang tulad nila? Kung sa bangko, maglo-loan ba yung mga mayaman na? Hindi. O, sino ang alipin? Ang mahirap anak. Sino kawawa? Ang mahirap anak. Ngunit, sino kinakawawa? Ang mahirap pa rin anak. Kaya kung masusumpangan ako ng mahihirap, sila ang aking mga anak. Sapagkat sa hirap nila, ako ang ginhawa. Buhay bang ama? Mga mahal. Kaya niloob ko anak na may mag-aaral. Binigyan kong talino habang umuusad ang panahon, paiba-iba, pabago-bago, sapagkat pamamaraan ko yan anak para kumita ang tao. Kung may eskwelahan, may kikitang mga guro. May mag-aaral na mga bata, may matututo. Subalit anak, kung sasabihin ng tao,
puro sa kanilang lakas at kapangyarihan, puro sa kanilang talino, kaya sila yung munlad. Hindi totoo yan, anak. Ginagamit ko lang lahat ang bawat isa upang kaparaanang kumitang bawat anak ko. Subalit kaya lamang nagagalit ako sa mga palalo, anak, sapagkat hindi nila alam ang sinasabi nila. Sabihin nila tumulong sa ganun, kaya ka lang tumulong. Halimbawa sa eskwelahan, natural, pinupromote mo yung eskwelahan mo. Oh, tama ba, mahal na kapatid ko? Eto, direktora. O hindi ba? Nagko-commercial kayo. Pero totoo ba kayong tumutulong? Hindi. Kayo tinutulungan. Buhay ba ang Ama? O, sige, magsinungaling kayo ngayon. Di ang Diyos niyo ang tanungin niyo. Siya nagsabi nito. Bilang kunching, alam baga ito. Kaya naman pinatototohanan sa inyo. Kaya lamang ang pagkatao sa katotohanan. Buhay ba ang Ama? O, sulong. Patatanaw ng utang na loob. Sasabihin, may discount na po kayo. Sumado na yun. Anong discount? Hindi totoo yan. Siya po kunching, maloloko nyo. Ang aking espiritu, hindi. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sa mga sale, dinudumog. Ba't hindi isi-sale yan? Nakuha na yung puhunan. At kung hindi pa isi-sale, broken size na yung mga yan. Mabalik man lang. Kinakagat naman ng mga tao sapagkat sale. Kaya siya po kunching, sabi ko kunching, pagkatanga. Bumili ka anak doon sa mumurahin. Tama kang mumurahin bago pa. At bagong labas pa. Say luma na ka. Huwag kayo magagalit, baka sumbong niya ako sa mga may department store. Sabi niya po kunching, ano naman ko sumbong niyo? Di sitahin ang espiritu ko. Sasabihin ko naman ang totoo. Pero siya po kunching walang alam sa inyo. Sapagkat siya po kunching walang alam talaga. Ngunit binibigyan ko lang kaalaman sapagkat ito ang totoo. Para magising ang tao sa katotohanan. Kaya nga, patatanaw ng utang na loob. Nasaan ang utang na loob? Sa Ama, hindi kayo dapat magpatanaw ng utang na loob. Sapagkat sa kapwa nyo makakatanaw ng utang na loob sa inyo. Kaya ka lamang pinapautang, kumikita pera niya. Sino may utang na loob? Ikaw na nagpapautang sapagkat tumutubo pera mo. Ngunit yung mangungutang, nakabayad siya sa'yo. Pinautang mo, utang na loob mo sapagkat nakatugon sa pangangailangan niya. Subalit, mas malaki ang pabor mo sapagkat napalaki mo ang pera dahil sa mangungutang. Kaya lang wag balasubas. Pag nakatagpo ka, yung inipon mo 1 taon, minsan lang niya kinuha, patay ang puhunan mo. Sapagkat maraming taong tuso. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya naman, sa takot ng iba, kahit na napakabait, hindi na binibigay. Sapagkat dinadaya sila. Kaya yung dalang-dala na ayaw na. Sinong nagbigay pagkadala? At sinong may sala? Ang Ama pa rin ba? Tao ang nagbibigay ng kadalaan sa tao. Pagtitiwalaan mo nga naman, pagkatapos ay hindi naman makikipagtotoo. Kung ang sinasabi, kaya lang nangyari yan dahil sa hindi kagustuhan, malamang na itawid ka pa ng Ama at siyang magbigay kaparaanan. Subalit kung naloko ka, paano kang gagawa ng kaparaanan? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan, katulad niyong dinala na yun. Ayusin muna nila. Dadalhin mo dito, magwawala para manggulo. Sino dapat umayos dyan? Kung maayos ang isip niya, gagaling siya. Ngunit kung hindi niya ayusin, sa mental siya. Buhay ba ang Ama? At ano ibibigay sa kanya? Pangkalmante, pantulog, pampatulog, pagpapahinga, parang isip ay mapahinga. Mga mahal, kung nasa Ama lahat ang damdamin ng tao, walang taong hindi napapahinga ang isip.
Walang hindi napapahinga ang kalooban sapagkat ang Ama ang nagbibigay kapahingahan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga binibigyan kanya ng laya. Ngunit sa iyong kalayaan ay huwag kang magkasala at mawalay sa kanya. Kalaya ang gawin mo kung ano ang gusto mo, ngunit huwag mong gagawin ang alam mong makasasama sa iyo. Kung tunay na kilala mo ang Ama mo at mahal mong sarili mo, ba't ililigaw mo sa katotohanan ang buhay mo? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tunay at wagas, walang maliw, walang kupas. Pag-aralan ninyo sa isdaman, kapag sariwa mahal, kapag bilasa mura. Buhay ba ang Ama? Ngunit mayroong tao kahit bilasa na idadayain pa yung kapwa niya, sasabihin, wala pa siyang kita. Sapagkat, kaya hindi naman niya magawa, walang bumibili na bilasa ang mga isda niya. Yan ang maliwanag na patotoo, mga minamahal ko. Sa palengke, tabi-tabi, nabibili ang mga nagtitinda. May dumarating na mga mamimili sa makatwid. Kung papaano ang mga paninda ay nabibili, ang ibinibigay ng Ama na salita niya, hindi binibili, libre. Ngunit kung ano yung libre, yun ang ayaw ng mga anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa libreng pagkain ay hindi nakakananam, walang nakananamnam na lahat na anak ng Ama, maliban ang naghahari ay ang kalooban at kagustuhang siya'y makilala at madama. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak, magpuri, at pasalamatan niyo ang Ama sa mga nagising, sa mga natuto, sa mga nakadama, at sa mga nagpakatotoo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan. Subalit, huwag niyo idahilan si Apo Kunching. Sabi ni Apo Kunching, ganito. Malaya kayo. Pag-aralan niyo lamang. Sa mga may salapi, baliwala kahit gaano kamahal. Sa mga walang salapi, naghihintay ng bumaba ang presyo. Kaya naman, mabibili pa rin ito. Ngunit, pinasasalamatan ba ang mga nakatubos dun sa mga nabili na yon? Hindi. Minsan nga, masama ka pa. Buhay ba ang Ama? Ano ibig sabihin, mga mahal ko? Sa buhay ng tao dito sa lupa, ang lahat ay kaparaanan. Pamamaraan ay binibigay ng Ama. Para-paraan lang yan. Kung may buhay ka, pararaanan ng Ama kung paano ka mamuhay. Kung may pamumuhay ka, pararaanan ng Ama kung paano umunlad. Kung napapaunlad mo yan, pamamaraan ng Ama ang kailangan mo para panghawakan ang pag-unlad nito. Ngunit kung kaparaanan mo, kapag ikaw ay nawala na, wala nang mamamaraan sa kaparaanan mo lamang. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, aking Ama, kay hirap iulat ang totoo sa lupa. Ngunit ang katotohanan nga ay iyong binababa sa pamamagitan ng iyong espiritong hindi nasisilayan ng mata. Patuloy na nagbabadya at naglalahad ng marapat. Tunay na kay buti mo. Lahat ng nilikha mo'y naging kapakinabangan sa lupa. Sa mga anak mo'y nakinabang. Ang may talino at binigyan ng talino. Nagsimula sa mga bagay, sa mga nabuhay mo, mga hayop at kung ano-ano. Tulad ng mga halaman,
na nagagawa kung ano-ano ang mga sasakyan ay kinukuha kung saan-saang mga materyal. O aking Ama, maging sa karagatan ay lumikha ka ng makukuha nila sa kabundukan, sa kaburulan, sa kapatagan, saan man naroroon ang mga nilikha mo para gamitin nila. Sa mga hayop na ginagawa nila kung ano-ano. May mga bag na tinatawag sila, may mga kasuotang tinatawag sila tulad ng mga sandalyas. O aking Ama, paano nga makikita ng taong hiwaga mo? Paano nga matututunan ang katalinuhan mo? Paano nga mimithiin ang kanilang kalooban ay matulad sa iyo? Ikaw na rin ang nagsabi, Espiritu ko, umayo ka sa mundo. Gagamitin ko'y tao, ilulukob kita. Doon kung paano gagalaw ako sa kanila na di nila nababatid ni hindi nakikita. At ngayon ay eto, isa sa ginamit mo ay ang anak mong ito. Kung papaano mo sinisiwalat ang totoo, ngunit paano tatanggapin ang di makatotohanan ng anak mo? Kaya, ikaw na rin ang magsuri at ikaw na rin ang magbigay ng nararapat kanino man. Sapagkat tinuran mo, ikaw ang kahatulan, ikaw ang buhay. At ang iyong anak na ibinaba ay tagapamagitan lamang. Ang iyong espiritu ay tagatupad upang makilala ka sa lupa. Kaya't naririto sila, mga nilikom at tinipon mo sa iyong maliit na dambana. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ay, Panginoon ko at Diyos ko. Ng panahon ni Jeremias, ito ang tanong niya. Ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako may magreklamo, pilit na lalabas ang makatwiran ka. Ngunit bayaan mong magtanong ako, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? Ano't yumayaman ang mga mandaraya? Sila'y tinatanim mo at naguugat, lumalago at namumunga. Magandang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit hindi ka nila talagang iniibig. Ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako, ang mga ginagawa ko. Batid mo rin ang aking damdamin. Hilahin mo ang mga taong ito, gaya ng mga tupang kakatayin. Ihiwalay mo sila para sa sandali ng pagpatay sa kanila hanggang kailan pa mananatiling tigang ang lupain at tuyot ang mga damo sa parang. Nagkakamatay ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao roon. At sinasabi pa nila, hindi niya nakikita ang aming ginagawa. At sumagot si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pakikipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpahaliksahan sa mga kabayo? Kung ika'y nadarapa sa patag na lupain, paano kang makatatagal sa kagubatan ng Jordan? Ang mga kapatid mo at sariling kaanak ay nagkanulo sa iyo. Kasama rin sila sa panunuliksa, kaya huwag kang magtitiwala sa kanila, bagamat malumanay silang magsalita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan. Kilalang-kilala ng Ama ang mga anak niya. At kilalang-kilala niya ang mga napag-aatasan niya. Kilalang-kilala niya rin ang sumusunod na totoo sa Kanya. Lalong kilalang-kilala niya ang tagatalima ng kagustuhan niya. Kaya naman, ang wika niya ay,
Paano kanyan makikipaghabulan sa mga taong ito? Ibig sabihin niya, huwag kang tumulad sa mga tao, Jeremias, sapagkat ang nais at dapat ko'y maiba ka nga sa kanila. Nang dahil ako'y kilala mo at nagpakilala ako sa iyo, ang tupdin mo ay ang saking kalooban, huwag ang kanila. Sapagkat kung sila ang pagmamasdan mo, hindi ka matututo ng sa akin at di mo magagawa ang kaukulan ko. Sapagkat mismong mga kalahi mo'y dinadaya ka, pinagkakanulo ka. Ako'y kailanman ay hindi, sapagkat ako ay sumasayo. Yun ang ibig bagang ituran. Kaya naman, may mga lingkod sasabihin, ganito at ganyan, ganon at ganyan, gagamitin lamang, ginagamit lamang. Ngunit ang hindi nila alam, lahat nakikita ng Ama. Sino ginamit mong kapwa mo para sa kapakanan mo? Nakita niya. Sinong ginamit mong kapwa mo para malustay mo ang salapi niya? Nakita niya. Ngunit sino ang nagamit mong kapwa mo tumulong at dumamay sa iyo? Nakita rin niya. Kaya't kung paano tumutulong ka't nagdadamayan kayo, Ama mo ang kasama niyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan, kaya naman, kung bawat araw ang Ama ang nasa puso ng bawat isa, may pagmamalasakitan, may pakikipagtotohanan, may pagmamahalan, at may pagkakaisa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nektaramaniyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Bakit po ito ay pinabuksan sa akin ng Espiritu sa pagtatanong ko? Ang tanong ko po kasi ito, Panginoon, ang tinuro mo sa akin ang masakit sa akin, huwag kong gagawin sa kapwa ko. Maraming aral ka bawat araw na tinuturo mo'y mabuti. Bakit ganon? Mayroong taong hindi alam ang ako'y nahihirapan at nasasaktan. Bakit mayroong taong hindi naniniwala sa aming katotohanan? Bakit pinagtatawanan pa kami sa kabila ng aming pagpapagal at kami nagpapakababa? Anak, hindi na yan bago sa akin, luma na. Buklatin mo ang panahon ng mga ginamit kong katulad mo. Marami ring tinanong sila. Unahin mo si Jeremias. At ito po. At nabuksan mo na ba yung kay Job? Nagmagandang loob, mabuti ang kalooban, gumawa ng kabutihan. Pinabayaan ko ba, anak? Kaya nga itinirang kanyang asawa para magkaroon pa ng pamamaraang magkaanak. At muli sa kanilang pagsisiping at kanilang naging buhay pamilya, na patotohanang higit sa nawala na ibalik ng Ama. Yun ang panahon naman ni Job. At kung nais niyo pong subaybayan, mga minamahal ko, kung ano ang nangyari sa panahon ni Jeremias, mapapatotohanan, hindi siya pinabayaan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya kayo ba ay tuwiran ng nakakilala sa Ama? At tuwiran bang tinanggap niyo siya? Mga sinubo nga ba kayo? At totoo nga bang kayo ay tumatalima sa kalooban niya? Mararamdaman ninyo ito sa sarili niyo? May galak ang puso niyo sa kabila ng hirap na pinagdaranan niyo. Mararamdaman ninyo ito sa katawan niyo sa kabila ng kayo'y pagalang katawan, ang lakas ng pakiramdam. Masaya, payapa, sapagkat ang pumapayapa at nagpapasaya sa inyo ay ang Diyos na mahiwaga. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang bawat lingkod niya ay nakapangungusap ng ganito, O aking Panginoon, na Diyos ko't katotohanan, sa lahat ng pinagdaanan, ikaw ang sakin nagtighaw. Buhay ba ang Ama? Nahulagpusan kong tuwiran, ako yung pinagtagumpay sapagkat pinatotohanan mong ikaw ay buhay. Ito ang pawang katotohanan. Lahat ng nakipagtotoo, nasambit ang mga katagang binitawan. Mga mahal,
Nakapagbigkas na ba kayo ng gayon? Patotoo lamang, nagpatotoo lamang na sumainyo ang Ama. Buhay bang Ama? Naranasan nyo na bang gutom ang inyong tiyan, ngunit busog na busog ang inyong kalooban? Naranasan nyo na bang mulat na mulat ang inyong mata, ngunit ang inyong isip naman ay tulog? Naranasan nyo na bang pikit ang inyong mata, tulog na tulog, ngunit gising ang inyong diwa na busog sa kaliwan? Sapagkat ang Ama ay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, pagpalain kayo ng pangunawa, ng pandama, ng kagalakan na mabuti. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Bilang Apo Kunching, napakarami na pong dinanas. At ito po binabalik. Noong panahong wala pa itong dambana, at doon pa lamang sa tahanan, nagsimulang misyon. Ay isang pasyente na ang sabi ng asawa niya ay ganire. Yan po eka, kung ano-anong ginagawa, kung ano po eka yung mga pinagsasasabi. Kumain pa po eka ng tayo ng manok, sabi. Inarap siya ng spirito. Paano hindi niya nakayanan yung ginawa mo? Ano po ba ginawa ko? Ikaw na nakakaalam, di ba? Alam mo ginawa mo? Opo, patawarin niyo po ako. Huwag ka sa akin humingi ng tawad sa Diyos na hindi mo nakikita. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, mabuti. Nalugod ang Ama sa kanya. Humingi siya ng tawad, sapagkat inamin niya yung kanyang kasalanan. Meron. Kaya nagkakaganyan yan. Hindi niya na kayang dalhin ang mga pinagdaraanan niya na hindi naman dapat pinagdadalahan niya. Ngunit dahil sa iyo, nahirapan siya. Siya naman po ang may kasalanan. Ganun ba? Kung di ka makikipagtotoo, hindi tayo magiging makatotohanan sa bawat isa, iuwi mo na at hindi siya gagaling dito. Mga minamahal, ano po ibig sabihin? Ang lahat ng dilim sa Ama ay liwanag. Kaya't kung halimbawa po, kayo ay mayroong hindi magandang pag-iisip, idulog nyo sa Ama at magliliwanag kayo. Hilingin nyo sa Kanya at tatanglawan niya kayo. May gulo ba sa isip nyo? May nalilito bang pag-iisip kayo? Pinanghihinaan na ba kayo ng kalooban? Ibigay nyo sa Kanya. Pagtiwalaan nyo, huwag kayong mag-alinlangan. Halimbawa, kaya ka gumagawa, mahal mo magulang mo, mahal mo kapatid mo. Kaya ka tumutulong sa kanila. Huwag mo sumbatan sa mga ginagawa mo para nang sa gayon, totoo nakikita ng Ama na ikaw ay kaya ginagawa mo yun sa pagmamahal. Ngunit kung nahirap ang katawan mo at sinasabi mo, puro na lang ikaw, puro na lang ikaw, puro na lang ikaw. Ba't di mo kausapin na mabuti? Magdamayan kayo't magsalita ka ng maganda. Ituro mo sa kanilang marapat, hindi para kang senyora, para kang prinsesa, para kang hari, para kang prinsipe. Dahil ikaw ang kumikita, alasige ka. Mayroong taong ganito. Dahil siya ang kumikita, alipin yung mga pinakakain niya. Busabos sa pananaw nila. Subalit ang tunay na nagmamahal, minamalasakitan mo yung mga minamahal mo,
alam mo rin yung nahihirapan sila. Buhay ba nga, Ma? Kaya naman, yung mabait na kapatid at yung mga kapatid na may malasakit din, nagtutulungan sila. Subalit mayroong kapatid na walang alam kundi yung kanya. At itong nahihirapan, hindi siya pinakikialaman. Pag naman nangailangan, dudulog dito sa nahihirapan. Pag naman hindi pinagbigyan, nagagalit sa naghihirap. Para sa lahat. Buhay ba nga, Ma? Mga mahal, maraming nakikita ang Diyos sa ibabaw ng lupa. Totoo po yan. Isang halimbawa, ikaw na kapatid nagpapakabuti. Gusto mo matulungan silang lahat. Gusto mo magawa mo lahat. Gusto mo pati pamilya mo maganda. Ang maibigay mo sa kanila. At nang dahil mahal mo ang sa kanilang pinagmulan mong pamilya, mahal mo sila, ayaw mo silang talikuran, tutulong at tutulong ka pa rin. Ngunit mayroong kapatid, hindi kayo naaalala. Sugal lang ng sugal, inom lang ng inom. Ikaw naman, na nagmamalasakit, bigay ka ng bigay, bigay ka ng bigay. Hindi ka ba magsasawa? At pag nagsawa ka, wala sa iyo ang kasalanan. Sapagkat gusto na ng Ama yon, para naman matauhan yung bulag at bingi na hindi nakikita yung magandang gawa mo. At matuto rin sila. Buhay ba nga, Ma? Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan. Kaya ang wikay ito, habang maliit ang anak mo, ihutok mo sa matuwid, itama mo sa gawa. Sapagkat kung matigas na ang buto, lalaban na sa iyo. Tama po ba? Ngunit pakatandaan po ninyo, sadyang walang perpekto. Gaano man kabubuti kung minsan ang pinagmulan, may lumalabas na isa. Sapagkat sa puno ng mangga, matamis mang nasabi siya kung minsan may lumalabas na maasim. Tama po ba? Ngunit, at pasubali, kaluwatan, tumatamis din. Kaya't kung maganda ang pinagmulan naman, natututo ang lahat hanggang sa magising at makita ang tunay na liwanag. Kaya napakaganda ng pundasyon ng Ama. Napakaganda ng layunin niya. Kung makikita lahat ng mga anak niya ang tunay na matibay niyang pundasyon, ang tunay na maganda niyang pundasyon, ang tunay na liwanag niya, wala ngang maliligaw, mawawalay sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga, Ma? Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, upang masabi ang patotoo at tuwirang katotohanan, magpadama ng pagmamahala ng bawat isa. Magpadama ng pagsisikap ang bawat isa. Magpadama ng malasakitan ng bawat isa. Magpadama ng pagbibigayan ang bawat isa. Sa gayon, mapapatotohanan ng Ama ang mga anak niya ngang gayon ay kilala siya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang mga apostol, ito ang ginawa ayon kay Mateo. Ang 11 alagad ay nagpunta ng Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Buhay ba, Ama? Pinangalat ang mabuting balita, binahagi ang Espiritu ng Ama, nalathala sa 4 na sulok ng daigdig,
At ngayon, sa panahon ng Espiritu, patuloy na tinatalakay ang mabuting balita. Patuloy na binibigay ang magagandang aral. Patuloy na nilalahad ang magandang balita. Patuloy na binapatanggap sa mga tatanggap na makikilala ay ang Amang Dakila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mga mahal, kung walang pinatibay at pinatatag ang Ama sa pamamagitan ng anak at sa kapangyarihan ng Espiritu, walang mga apostol na naging isang tunay na halimbawa. Ngayon, isa ka ba sa tagasunod ng Ama, lingkod, at alagad na matatawag? Pagsikapan mo, pagsumakitan mo, ang kalooban niya'y maghari sa iyo nang malubos ang pagkilala mo at pagsunod sa Kanya. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Ang daming pinakita ng mga apostol. Ang daming ginawa ng mga apostol. Ang daming hiwaga, maraming himala na sila'y nakagawa dito sa lupa. Marami ang katotohanan na kung hahanapin at masusumpungan, tunay na magbibigay liwanag ng kaisipan at kapayapaan ng damdamin. Mga mahal, kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Naway manamnam ninyo, matutunan ninyo, at maiulat ninyo sa kapwa nyo kung papaano kayo tumanggap, sila rin ay makakatulad. Kung ang tinanggap ninyo, siya rin tatanggapin nilang lahat. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Sa maniwala po kayo sa hindi, pagkatapos ng pagmimisahe, ay wala na po ako natatandaan. Halos gatiting. Nakarampot lang nga po yung sinasabing karampot. Katulad po ngayon, halimbawa, gusto ko man pong ibalik sa inyo, hindi ko na kaya ibalik. Ibig sabihin, nagpapagamit po ba kayo sa Panginoon? Gusto niyo po bang pagamit ang isip niyo sa Kanya? Gusto niyo po bang pagamit ang puso niyo sa Kanya? Gusto niyo po bang pagamit ang buong pagkatao niyo sa Kanya? Masarap po, pagamit niyo na. Sapagkat kung lahat tayo gagamitin ng Panginoon, masaya na tayo. Wala na tayong away-away, ano? Tama po ba? Gusto niyo po bang may kaaway? Ay, masarap po yung walang kaaway. Pinagmasdan ko nga po, ayan. Kalabaw ang sasabihin ko, dumarating ang kalabaw. Pinagmasdan ko nga po ang kalabaw sa bukid. Isipin nyo nga po, ang kalabaw ay napakatibay ng katawan, ano? Nakabilat, ulanin, arawin. Kaya minsan may nagsasabing matanda, para ka namang kalabaw, eka. Ano kaya ibig sabihin niyang parang kalabaw? Matata, matibay, o makunat ang balat? Makunat po ang balat ng kalabaw, ano? Tama po ba? Mga minamahal, makunat po ba ang balat ng kalabaw? Totoo po yan. Makunat ang balat ng kalabaw. Kaya kapag ikaw ay makunat at beleko, ay mukha kang kalabaw. Yung pala ibig sabihin. Sabi ko po, meron baka akong ganong makunat? Meron eka, sabi ng Ama. Kaya nga eka, merong nagawa ang tao, ang pangalan ay beleko eh. Meron ekang ginaok. Ano
po yung ginaok, yung nasa lata. Ginaok eka kasi ginagaok mo. Dinadalirot ng kamay ng mga bata. At baka naman eka masugatan ka, kutsara naman. Ngayon po na pagnilayan ko, totoong-totoo po. Bakit nga po ba ng panahon na yon? Ang inuulam ng mga tao ay belekoy, ginaok, tsaka yung panutsa. Ba't wala pong diabetes? Ano po? Sabi ko, nakakaiyak naman po, Panginoon. Ba't ngayon ang daming may diabetes? Tama po ba? Totoo po ba? Totoo po. Noon po may pinakikita pa nga nung bata pa kami. Yung balde-balde bang, ano ba, panutsa? Panutsa pa. Yung nakalagay sa balde. Yun lang ang halos inuulam. Ano po? Mabibilang mo noon yung malalaki ang bahay at may mga pera. Noon, pinakikita lang po sa akin, no? Nung panahon na yon, kapag nakakain ka ng ubas, may pera ka. Naalalaman ka ng napakalaking agwat sa buhay ng kapwa mo. Kapag nakatikim ka ng mansanas, napakalaki ng agwat sa buhay mo. Ba't po ngayon sinasabi ng tao mahirap ang buhay? Sa totoo lang po kahit sa paligid ng daan may nagtitinda ng ubas. Noon po bilang na bilang ang makikita mo nagtitinda ng ubas. Hindi po ba napakatalino ng Diyos? Ibinigay sa isip ng tao ang magtanim ng ubas. At binigyan naman niya ng mga tatamnan. Kaya nauso na yung mga farm. May mga farm na po. Ano? Farm ng ubas, farm ng Sunkist, farm ng KitKat, farm ng maraming farm. Farm ng mga hayop, marami. Napakarami po. Paano po sasabihin ng taong mahirap ang buhay? Noon po ang isda noon bulig, hito, tilapia, wala pa yan. Ano pa lang, gurami, liwalo, dito sa Pilipinas. Hanggang magkaroon ng tilapia, karpa, common. Nako, sa totoo lang po, sabi ko, ayoko niyan. Kadulas, kalansa, ano po? Kaya po ako inosente, hindi ako kumakain ng malalaking isda. Ang kinakain ko yung pinakamaliit, pahintimpis. Yun po gustong-gusto ko, pahintimpis. Ayoko ng malalaki. Abay ngayon, masarap pala yung malalaking galing sa dagat, ano? Kaya lang pag naisip ko, naku po, lumubog ang barkong. Kasarap ka ako. Lumubog ang Sambales noon yung sementeryo. Naku, kasarap ano? Sabi ko naman, binigyan ko naman po ng katwiran para hindi ako masuka. Niluwa na nila yun, katagal na. At patay na yung mga nakakain doon, nagsiitlog ng muli. Parang kala mo naman wala namang nabubulok na mga tao sa dagat. Kala nyo naman wala, marami po. Marami po. Huwag na kayong magmaselan. Huwag na kayong magmaselan. Kapag todo selan kayo, kunwari lang yan. Nakita nyo ba kung anong kinain ng isda nyong binili? Sabi nga po, maselan lang ang tao pagka nakikita, no? Pag hindi nakikita, hindi na maselan. Pero alam nyo po, ang dapat nyong ipagselan, yung inyong dangal. Buhay ba nga, ma? Nakakatuwa po yung tao Maselan daw. Maselan. Naku, nakakadiri naman yan. Pero yung sarili niya, hindi niya pinagseselan. Sino tunay na maselan? Sino po ang tunay na maselan? Alamin ang katotohanan. Saan nyo masusumpungan? Saan po ninyo masusumpungan?
sa bukal ng buhay. Para po yatang inaantok kayo, magsitayo nga kayo, magsitayo. Ako pa naman ay tuwang-tuwa sapagkat maliwanag na naman na pinatotohanan ng Ama ang hiniling ko'y narinig niya. Sapagkat kayo'y narito ngayon. Ang sabi ko po, Ama, wala man po kaming kayamanang mga naglilingkod mo. Sa tuwin ay pasayahin mo ang puso naming payayamanin mo sa pagmamahal mo. Sa tuwin ay payamanin mo ang aming karunungan mula sa iyo. Sa tuwin ay pagyamanin mo ang aming buhay na mula sa iyo, na ang aming kabanalan ay kamtin namin. Kaya naman po, kapag natututo ang bawat isa, maraming salamat. Huwag po kayong magpasalamat sa tao, sa Ama. Magpasalamat tuwin na kayo. Buhay ba ang Ama?